Ang sakit dahil pati ang mga anak ko ay hinusgahan na ang pagkatao ko. Hindi ko dinajustify, Papa Dudut, maaring mali sa paningin ng marami, pero nagmahal lang naman ako. Sa kabila ng lahat ng yon ay hindi ko naman pinabayaan ang pamilya ko. Lahat ng pangangailangan nila ay ibinibigay ko. Siniguro kong maayos ang paglaki ng mga anak ko. Sinikap kong maibigay sa kanila ang best education na posible nilang makuha. Tuloy ang pagsasama namin ni Felix at pinayagan ko na rin siyang magtrabaho si Felix para raw hindi magmukhang ako lang ang gumagastos at hinuhot-hutan niya ako, Papa Dudut. Maswerte siyang nakapasok sa isang kilalang kumpanya sa Pasig. Rank and file pa lamang siya. Pero kung magsisipag siya ay walang duda na mabilis siyang mapopromote. Marunong naman si Felix dahil ayaw na talagang makipagbalikan sa akin ni Joanna ay si Felix na ang itinuring kong katuwang. Nakisuyo na lamang ako kay Nanay Rita na ibigay sa mga anak ko ang nararapat na suporta, sustento dahil wala silang kasalanan sa lahat ng ito. Sinubukan ko ring paabutan kay Nanay si Joanna pero hindi naman ito tinatanggap. Nagdaan ng ilang taon at nag-iba na si Felix, Papa Dudut. Parati siyang busy sa kanyang trabaho at parang wala na siyang oras para sa akin. Gusto ko sana na kapag nandito ako sa Pilipinas ay ibubuhos niya sa akin ang oras niya. Papapakin niya ako ng mga halik at bubusugin ng mga yakap niya. Madalas niyang dahilan sa akin na kailangan daw niya na mag-overtime dahil sa lagi siyang maraming kailangang tapusin sa trabaho. Kailangan niya raw na maging productive sa trabaho kung gusto niyang ma-promote sa kumpanya. Pero nagdududa ako, Papa Dudut. May ibang lalaki na. Naramdaman kong may iba na siya. Sa pagdududa ko ay nauwi ako sa paghingi ng tulong sa isang kaibigan. Bakla rin siya at naiintindihan niya ang pinagdadaanan ko. Nauwi kami sa isang solusyon sa problema ko, ang matyagan si Felix. Gamit ang social media ay madali nang maghalungkat ng mga impormasyon, lalo na kung active sa social media yung tao. Eksakto naman na ma-post ng kung ano-ano si Felix. Sa makatuwid ay naging stalker ang kaibigan ko, Papa Dudut, at sobrang sakit sa akin nang mapagdikit-dikit na niyang lahat ng mga nakuha niyang impormasyon. Nadurog ako nang malamang ko ang tinatago sa akin ni Felix. Ma. Hi, Felix. Ernest? Nagulat ka ba? Are you expecting someone? Bakit ka nandito? Ako dapat ang magtanong sa'yo kung bakit ka nandito. Saan ka nag-park? I'll walk you to your car. Umuwi ka na. Susunod ako. Sa apartment na tayo mag-usap. Bakit pinauwi mo ako? Ayaw mo ba akong kasama dito? Okay, sige. Aaminin ko na. Oo, I'm expecting someone. Please, Felix, huwag kang gumawa ng gulo. So, tama nga lahat ng mga inala ko. Mahal ko siya. Hindi ko akalaing aabot ako sa punto na kakailanganin ko ng babae sa buhay ko, Ernest. Don't get me wrong. Mahal din kita, pero... Pero ano? Pero wala kasi ako ng kung anumang na ibibigay niya sa'yo pag bumubuka ka siya, ganun ba? Hindi, Felix. Hindi mo ako mahal. Ano pa bang gusto mo? Ang dami kong ginawang sakripisyo para sa relasyong to. Para sa'yo! Sino yung tinatawagan mo? Han, nandito siya. Huwag ka munang tumuloy dito. So ano to? Alam niya na nag-exist ako? Tuloy ang sustento ko sa'yo tapos may girlfriend ka? Pineperaan mo nga lang ako. Bakit ko nasabi? Kasi alam kong matagal ka nang natanggal sa trabaho. Ernest. Huwag kang mag-alala. Tanggap ko ang lahat ng pagtataksil mo. Minsan na ako nagtaksil. Siguro ito ang karma ko sa ginawa kong pagtataksil sa asawa ko. Taksil din ang ipinagpalit ko sa asawa ko. Pero minahal kita. Hindi ko lang kaya magsama tayo na tayo lang. Lalaki ako. Maghahanap at maghahanap ako ng babae. Gusto ko rin bumuo ng sariling pamilya. Patawad, Ernest.
pumayag naman ang girlfriend ko sa magiging setup natin kung sakali eh. Ano? Pumayag siya dahil pareho kayong walang trabaho at ako ang source of income nyo? Ganun ba? Oo, ganun nga. Kung tutuusin, pinagtrabahuan ko naman na nakuha kong pera sa'yo ah. Ginagamit mo ang katawan ko. Bayad ako sa kung ano mang ibinigay mo sa akin. Gago ka! Ang kapal na mukha mo! Gago! Mas gago ka! Ma. Magtsaka, anak. Nay, Ano na namang nangyari sa'yo? Ilang araw ka na ba dito sa Pilipinas, ha? Ma. may babae si Felix, Nay. Ma. Malamang, maghahanap din yun ng ikaliligaya ng katawan niya. Buti magtsaka, anak. Nay, Ano na namang nangyari sa'yo? Ilang araw ka na ba dito sa Pilipinas, ha? may babae si Felix, Nay. Malamang, maghahanap din yun ng ikaliligaya ng katawan niya. Buti nalaman mo na. Sobrang late mo nang nalaman eh. Binigay ko sa kanya ang lahat, Nay. Ma. Mayos ka nga, Ernest. Kung nandito ang tatay mo, kinaladkad ka na sa labas. Ano ba tong ginawa ko sa sarili ko? Ngayon mo pa itatanong yan? Nay, tulungan mo ako. Anong gagawin ko? Balikan mo ang asawa at mga anak mo. Tama na yung lalaki-lalaki mo. Tama na yung mga walang katuturang kabaklaan mo na yan. Maging tao ka. Maging asawa ka kay Joanna. Maging ama ka sa mga anak mo. Alam ko, may ilalambot pa rin sa puso ni Joanna. Isalba mo ang pamilya mo. Isalba mo ang pagkatao mo. Hindi na ako masaya sa buhay ko, Papa Dudut. Dahil hindi naman ako makalapit sa pamilya ko, lalong-lalo na sa tatay ko. Mabuti na lamang ay naging ina pa rin si Nanay Rita sa akin. Hindi niya ako matiis. Nakipagayos ako sa mga kapatid at sa tatay ko. Sinubukan ko halos araw-araw na kausapin si Joanna pero ayaw na niya talaga. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko para patawarin at tanggapin niya ulit sa buhay niya. Gusto ko pa rin sanang gampanan ang pagiging asawa ko sa kanya at tatay sa aming 6 na mga anak. At kahit naman tinuloy ko ang relasyon namin ni Felix matapos akong iwan ni Joanna sa pangalawang pagkakataon, ay hindi naman papadudot na wala ang pagmamahal ko sa kanya. Gusto ko nang magbago talaga. Kailangan ko lang labanan ng urge na nararamdaman ko sa mga lalaki. Hindi naman masama ang pagiging bakla. Ang masama ay ang magsinungaling at lokohin ang mga taong nagmamahal sa'yo. Guilty as charged ako, Papa Dudut. Tuwing umuwi ako ng Pilipinas ay tumutuloy ako sa kapatid ko sa Malabon. Hilig ng kasambahay nila ang makinig ng programa ninyo, Papa Dudut. Ma. Nakakaaliw ang mga kwento at talagang kapupulutan ng aral. Kaya naman sumulat na ako sa inyo at nagbabaka sakali na ibahagi sa ating mga tagapakinig ang kwento ng buhay ko, pag-ibig at pag-asa. Alam ko na mas marami ang mga listeners natin ang mas may mabigat na pinagdaraanan. Pero